Patakan mo muna ng kalamansi. Noong bata pa ako, may isang bagay na hindi ko maintindihan sa lola ko. Tuwing may kapitbahay na nagbibigay ng pagkain, kahit pansit, sopas, o ulam galing handaan, lagi niya muna iyong pinapatakan ng kalamansi bago kainin. Akala ko arte lang. Minsan, tinanong ko siya, "Lo, bakit kailangan pa?" Seryoso niya akong tiningnan. Hindi lahat ng nagbibigay ng pagkain, tao ang nagluto. Tinawanan ko lang yon hanggang sa naranasan ko mismo. Isang summer, umuwi ako sa probinsya para samahan si Lola. Tahimik ang baryo. Luma ang bahay namin, katapat ng sari-sari store. Noong ikatlong gabi, may kumatok. Si Aling Cora, kapitbahay naming bagong lipat. May dala siyang mainit na dinuguan. Napadami luto ko? Pagkaalis niya, agad yung pinatakan ni Lola ng kalamansi. Pagpatak pa lang, biglang umitim ang sabaw. At may sumingaw na amoy ng nabubulok na laman. Nanlamig ako. "Ano yon?" Huwag mong kakainin. Mahina niyang sabi. Kinabukasan, nabalitaan naming patay ang aso ni Mang Tino matapos kumain ng pagkain galing kay Aling Cora. Makalipas ang 2 gabi, brownout. Malakas ang ulan. Kumatok ulit si Aling Cora. May dala na namang pagkain. Pagkaalis niya, pinatakan ulit ni Lola. Sa pagkakataong iyon, may gumalaw sa loob ng mangkok. Parang maliliit na uod. Napabitaw ako. Bumagsak ang mangkok. Kasabay noon, may kumatok sa bintana. Pagtingin ko, nandoon si Aling Cora. Dikit ang mukha sa salamin. Nakangiti. Masyadong malapad. Biglang pinatay ni Lola ang kandila. Huwag kang kikibo. Sa dilim, narinig ko ang boses sa labas. Bakit niyo tinanggihan? Paulit-ulit, kasabay ng tunog ng kuko sa dingding. Kinabukasan, sinabi ni Lola ang totoo. Matagal nang patay si Aling Cora. Isa raw itong aswang na sinusunog ng mga taga-baryo noon. Bago mamatay, isinumpa nito ang lugar. Babalik daw siya para pakainin ang mga tatanggi. At kapag tinanggap mo ang pagkain niya, sa kanya ka na. Gusto ko nang umalis. Pero kinagabihan, nagising ako sa amoy ng nilaga. Paglabas ko, may mangkok sa mesa. Mainit pa. May note. Para sa'yo. Narinig ko ang boses ni Lola mula kusina. Patakan mo muna. Kinuha ko ang kalamansi at piniga. Biglang lumutang sa sabaw isang mata at daliri ng tao. Napaatras ako. Paglingon ko sa kusina, nakatayo si Aling Cora. Suot ang damit ni Lola. Ngumiti. Late ka na. Sa ilalim ng mesa, nakita ko ang tsinelas ni Lola at ang kamay niyang walang buhay. Tumakbo ako palabas. Kinabukasan, bumalik kami kasama ang barangay tanod. Wala na si Lola. Sa mesa, may bagong mangkok. May kalamansi sa tabi at isang sulat kamay. Kapag may nagbibigay, patakan mo pa rin. Hanggang na ngayon, lahat ng pagkaing inaabot sa akin, pinapatakan ko muna. Dahil minsan, baka hindi mo na alam kung ano ang susunod na inihahain sa'yo